Nakakita ka na ba ng Ethiopian Bible? Malamang ay hindi pa. Ito ang isa sa mga pinakamisteryoso at hindi gaanong kilalang aklat sa mundo. Pero bakit sinasabi na ang Ethiopia mismo ay puno rin ng misteryo? Isa ito sa mga pinakamatandang sibilisasyon sa mundo at ang tanging bansa sa Africa na hindi nasakop ng mga dayuhan. Mula kay Ham, isa sa mga anak ni Noah, nagsimula ang kanilang kasaysayan. Kahit ang mga Hudyo ay kinikilala at alam ang kanilang pinagmulan. Ang Ethiopia ay may ilan sa mga pinakamatandang Bible scrolls na umiral, na mas matanda pa sa sikat na KJV Bible. Mayroon itong 88 libro, 22 karagdagang libro kumpara sa 66 na libro ng King James Bible. May mga bahagi ng Old Testament, New Testament at mga scroll na hindi pa nakikita noon. Ako si Insurrectus. Isa akong bagong content creator dito sa YouTube. Malugod kitang iniimbitahan na samahan ako sa paglalakbay pabalik sa nakaraan habang ating binubuhay ang mga alaala at inaalam ang mga aral nito. Ang nakakagulat, mayroon na sila ng mga scroll na ito bago pa dumating ang Kristyanismo sa kanilang bansa noong ika-4 na siglo. Ibig sabihin, hindi nila natanggap ang Kristyanismo mula sa ibang bansa, ito ay nasa Ethiopia na. Noong kalagitnaan ng ika-6 na siglo, ang historiador, monk at manlalakbay na si Cosmos Indicopleustes ay nagpunta sa Ethiopia. Nakita niya kung paano nila binuksan ang kanilang hangganan para sa maraming Christian refugees na tumakas mula sa mga kaharian at imperyo na laban sa Kristyanismo. Ang mga tribo sa Ethiopia ay sumamba sa Diyos ng mga Kristiyano ng mahigit 3,500 taon na. Ang pinakamatandang organisadong Christian body sa mundo ay hindi ang Catholic Church, kundi ang Ethiopian Orthodox Tewahedo Church. The Ethiopian Orthodox Church claims to be among the earliest capitals of Christianity, thanks to a Ang Ethiopia ay mayroon din ang isa sa pinakamaagang illustrated Christian books na natagpuan. Ito ay bahagi ng mga ebanghelyo na nakasulat sa Ge'ez, isang lumang wikang Ethiopian. Natagpuan ito noong 2010 sa isang monasteryo sa tuktok ng bundok sa Ethiopia. Sa Kebra Nagast, isang sagradong aklat sa Ethiopia, naitala na noong ika-10 siglo BC, isang pinuno ng Ethiopia at ang sikat na reyna ng Sheba ang nagpunta sa Jerusalem para humingi ng payo kay Haring Solomon. Nakasulat ito sa Bible canon, ngunit hindi binanggit sa Biblia na nagkaroon sila ng anak, si Menelik. Dinala ni Sheba ang bata sa Ethiopia at ginawang unang emperador. Noong 2012, natagpuan ng mga eksperto ang ilang ebidensya na sumusuporta sa paglalakbay ni Sheba sa Jerusalem at panganganak doon. Naniniwala silang ang mga Egyptian, Israeli o Syrian ay maaring nakihalubilo sa mga katutubong Ethiopian mga 3,000 taon na ang nakalilipas. Sa kabila ng lahat ng kredensyal at pagiging tunay nito, ang Ethiopian Bible ay inalis at hindi itinuturing na bahagi ng koleksyon ng mga banal na aklat. Maraming tao, kasama na ang mga mananampalataya ng parehong paniniwala, ay hindi pa nakakarinig ng Ethiopian Bible. Para mas maintindihan natin, magkaroon tayo ng isang maikling pagbalik-tanaw sa kasaysayan ng Biblia. Ang Biblia na kilala natin ngayon ay hindi pa naman ganito noon. Maraming bersyon ng iba't ibang bahagi ng Biblia at iba't ibang interpretasyon. Ang mga teksto ng Biblia ay orihinal na nakasulat sa Hebreo bago isalin sa ibang wika. Ang unang pagsasalin ay ginawa ni St. Jerome mula Hebreo patungong Latin. Ito ang Vulgate. Mayroon itong 27 libro sa New Testament at 39 na aklat sa Old Testament. Noong unang siglo, maraming aklat ang isinulat tungkol sa buhay at turo ni Jesus, pero marami ang hindi totoo. Para itong fanfiction.
Nag-aalala ang mga pinuno ng unang simbahang Kristiyano at nagpulong sa Council of Nicaea noong 325 AD, First Council of Constantinople, 381 AD, para pumili ng mga aklat na idadagdag sa Bagong Testamento. Nagkaroon ng maraming pagbabago sa Biblia, ngunit ang pinakamahalaga ay noong panahon ni Haring James I. Gusto niyang magkaroon ng bersyon ng Biblia na mag-aayos ng mga pagkakaiba sa relihiyon at magpapalakas ng kanyang kapangyarihan. Noong 1611, inilathala ang King James Bible. Ang pangunahing dahilan kung bakit hindi tinatanggap ang Ethiopian Bible ay dahil mayroon itong mga karagdagang aklat na kilala bilang pseudepigrapha. Ang mga ito ay mga akdang may maling attribution. Ang mga aklat na tinanggal o tinanggihan ay mga aklat na alam na ng mga eskriba at teologo noong panahong iyon na hindi daw mula sa Diyos. Maraming tao raw bago at pagkatapos ni Jesus ang sumulat ng mga aklat na ito na may masamang intensyon. Kagaya na lang halimbawa na kung may maglalabas ngayon ng aklat na magsasabing si Kobe Bryant ay hindi mahusay na atleta, it ay magiging isang malaking kasinungalingan. Ngunit kapag lumipas na ang 500 taon, ay baka isipin ng mga tao sa hinaharap na si Kobe Bryant ay hindi naman talaga magaling. Sa madaling salita, maaaring magbago ang paniniwala at pananaw ng mga tao depende kung sino ang nagkukwento. Maaaring ang interpretasyon ay nagbabago rin sa paglipas ng panahon. Ang Ethiopian Bible ay may dalawang collection, ang mas makapal at ang manipis. Ang mas makapal na canon ay may 81 aklat, samantala ang mas manipis na canon ay ginawa ni Emperador Haile Selassie. Ang Biblia ay isang koleksyon ng mga teksto at karanasan na isinulat sa loob ng maraming taon. Ang iba't ibang grupo ng relihiyon ay may mahabang kasaysayan ng pag-e-exclude o pag-i-include ng iba't ibang teksto batay sa iba't ibang theological o personal na dahilan. Ang Biblia na alam natin ngayon ay karamihan ay isinulat noong ika-4 at ika-5 siglo. Nang panahong iyon, ang Kristyanismo sa Ethiopia ay nagsimula ng maging kaiba sa Kristyanismo sa Europa at sa paligid ng Mediterranean. Some people travel hundreds of kilometers to get here, on foot, and they have been doing it for several centuries. Ang Ethiopian Bible ay may maraming pagkakatulad sa Catholic at Orthodox Bibles, bagaman mayroon itong ilang karagdagang aklat sa Old Testament. Ang mga karagdagang aklat ay nakatuon sa kasaysayan at istruktura ng Ethiopian Church. Ang pangunahing argumento ng teksto ay ang kahalagahan at misteryo ng Ethiopian Bible bilang isa sa mga pinakamatandang bersyon ng Biblia sa mundo, na naglalaman ng mga aklat at scroll na mas matanda pa kaysa sa King James Bible. Tinatalakay nito ang kasaysayan ng Kristyanismo sa Ethiopia, ang mga ugnayan nito sa ibang sibilisasyon at ang mga dahilan kung bakit ang Ethiopian Bible ay hindi tinanggap sa mainstream na koleksyon ng mga banal na aklat. Ipinapakita rin ng teksto na ang mga pagbabago sa interpretasyon ng Biblia at ang mga desisyon sa pagpili ng mga aklat ay nakabatay sa teolohikal at pampulitikang mga kadahilanan na nagre-resulta sa pagkakaroon ng iba't ibang sekta sa relihiyon. Hindi lamang ito isang kwento ng isang natatanging Biblia, kundi isang pagsasalamin sa kung paano nabubuo ang mga paniniwala, kung paano nagbabago ang mga pananaw sa paglipas ng panahon, at kung paano ang kapangyarihan at politika ay nakakaimpluwensya sa kung ano ang itinuturing natin na totoo o banal. Samantala sa mga nakaraang taon, mas naging interesado ang mga tao sa Ethiopian Bible. Sinisikap nilang malaman kung ano ang espesyal dito at ang katotohanang taglay nito. This is considered to be a holy place. That coming here as a devout Christian is a very strong sign of their belief. Each heart has its haunted chamber where the silent moonlight falls. On the floor are mysterious footsteps and whispers along the wall.